At narito na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang pasabog na pahayag ang binitawan ni Vice Presidente Sara Duterte kamakailan na ikinagulat ng marami sa mundo ng politika. Sa isang panayam, inilantad umano ni VP Sara ang aniyay mga katiwalian at kapalpakan sa ilang ahensya ng gobyerno, partikular na umano sa liderato ng House of Representatives. Bagamat hindi direktang pinangalanan, mabilis na kumalat ang spekulasyon na si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ang pinatatamaan ng Vice Presidente. Ayon sa ilang source, posibleng may kaugnayan nito sa umunoy pagharang sa ilang pondo ng Office of the Vice President at iba pang proyekto na inendorso ni Duterte. Dahil dito, naglabas na rin ng pahayag ang kampo ni Speaker Romualdez. Mariin nitong itinanggi ang mga paratang at iginiit na isa itong political smear campaign. Ngunit may mga ulat na nagsasabing may planong ihain ng reklamo laban kay Romualdez kaugnay sa mga isyong kinakaharap ngayon ng Kamara. Tila lalong umiinit ang bangayan sa pagitan ng mga pangunahing leader ng bansa habang papalapit ang 2025 midterms election. Patuloy namin tututukan ng mga kaganapan upang maihatid sa inyo ang totoo, patas at makabuluhang balita. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sara Duterte hindi na nakapagpigil at binweltahan ng mga congressman. At eto, Attorney Sal Panelo, binisto na naman si Martin Romualdez. At ang pinakamalupit, eto, sino ba to? Si Remulla. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Remulla. Si DILG ba o DOJ na Remulla ay natataranta na sa mga maaaring ikaso sa kanya. Ay nako po, mukhang may makukulong. Mukhang may makukulong mga ilang araw. Hindi pa ngayon yan. Alam naman natin na ngayon ay panahon pa nila. So malabo pa siguro. So ewan ko na lang, depende na lang pag nilaglag ni Remulla si Marcos Jr. Pag sobrang pagod na sila sa kakaisip kung ano yung mga dapat nilang gawing mga dahilan sa lahat ng kasinungalingan nila na ginagawa sa ating gobyerno. So ayan yung mga pag-uusapan natin, at syempre yung update na rin po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na di umano ay eto nga po daw ay medyo pumayat. So bakit nga ba pumayat? Ito po yung natin papanoorin at update na rin po sa lahat na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So unahin natin muna, ito pala, speaking of Rodrigo Roa Duterte, may isang tangang babae na isinisisi na naman kay Pangulong Duterte yung nangyaring insidente sa NAIA. Anak, andeting ka naman, Auntie Claire. Hindi, alam niyo ako, minsan hindi ako namitik or na pumatol sa babae. Pero medyo kikilitiin natin ng konti si Auntie Claire. Kasi nga sinisisi po ni Auntie Claire yung nangyari pong insidente sa NAIA. Kasi nga daw, yun po daw ay kagagawan pa ni Pangulong Duterte. Kesyo yung mga barrier daw doon ay nung mga panahon pa daw ni Pangulong Duterte yun. Alam nyo, ang dapat masisihin doon, NAIA, hindi si Pangulong Duterte. Binigyan nila ng pondong NAIA para pagandahin at ayusin yung kanilang safety doon. Tapos ngayon sasabihin nyo kesyo dapat ang sisihin doon si Pangulong Duterte. Alam nyo, wala na talaga kayong ibang maisip na pwedeng sisihin sa mga lahat ng ginagawa nyo, kundi ang mga Duterte na lang talaga. Anak ng teteng, ano ba naman hindi ko talaga mapagtanto kung paano naging attorney to si Auntie Claire. Hindi ito, sorry pero wala talaga ako nakikitang bahid na attorney pala siya. Ibaruin mo lahat na lang ng mga naisisisi mo kay Pangulong Duterte. Ano ba namang merong utak ang merong kang Yudi Punggol ka? By the way, wow, English.
O nga pala, may magaganap po na rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Pumunta po tayo dyan mamaya. No, punta tayo dyan mamaya. Kita-kits po tayo dahil hindi naman po ako pupunta. Dahil kami po ay may mga dapat pang gawin. Akala mo talaga pupunta eh. Pero yun, tayo ay ako sa may mga kapwa ko dyan, mga kababayan na medyo may bakanting oras po kayo na natitira, punta na ho kayo doon at para magkaisa sa gagawing rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Samantalang ito na nga yung latest update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, panoorin po natin si Congressman Pulong Duterte. Ito nga, ito pa pala, isa pa pala to. Tangin ng katangahan talaga nito ni Claire. Kaya ka natatawag na basura. Kasi meron pong interview kay Attorney Claire, kay Yusik Clear Casto. At pala palitan na natin apelido ni na Castro. Casto. So, bakit daw isinisisi kay Pangulong Marcos yung nangyari daw insidente kay Kong Pulong Duterte? Oo, doon daw sa lalaking muntik ng saksakin ni Pulong Duterte. Alam mo, Auntie Claire, wala pong nagsasabing isinisisi dahil yung pagkakataon na ho yun, matagal na ho yun nangyari. At nakausap na po at naging maayos na po yung problema nyo. Ginagawan nyo lang talaga ng issue si Congressman Pulong Duterte para mahalal yung mga bataan ni Marcos Jr. dyan sa Davao. Tigil-tigilan nyo kami ng hinayupakan nyo, ha? Oo, magtutulog kang hinayupak ka. Masyado nang nalulusaw yung utak mo. So ito po, panoorin po natin latest update kay Pangulong Duterte. Pasok. Okay man siya. Medyo namayat gamay mo itong ambagan ng taon. Magyapon. Normal massage. Kaya ito kasi yung likod na karon. Yung likod. O gusto niya ipabot sa mga Pilipino na don't worry daw about him because he was born to sacrifice. So mula pa daw sa umpisa para sa taong bayan yung sakripisyo. Sir, hindi pa kumakain si dating Pangulo, sir? Gakaon siya pero karon medyo namayat. Kita na ko namayat. Ito akong isultihan na taong daghan. Sir, kumusta yung medical, sir? Kompleto yung Okay tambal? naman siya. Healthy siya. Okay Good siya. siya. Pero namayat lang. Kaya murag nihinay. Stress siguro, sir. Wala na siya. Bisag ako siguro na ako diya sulod. Kung laki. 55 days na po ba ya, ha? It's too much. Wala pa pa. Wala. Sir, ano sa imong message para sa mga kababayan nato na nagsuporta sa imo actually? Sa currently, sir, ang PDP laban na sila'y kibuhat na murag political gathering. Salamat kayo sa mga Pilipino, labi na sa mga Davawin yung nagsuporta sa ako. Hantod karon, salamat sa inyong pagsali. Kung yan na po dito ipapat si Presidente, gusto niya one word lang, salamat daw. Salamat. Salamat. Mura daw. Yan ikasulti sa inyo. Wala siya additional kung sa maabot nga election. Mura to. Choose unsa tayo sulti. Kay nagsugod daw ang Pilipinas sa struggle. So, choose a leader na fit to govern the Philippines. So yun nga, ang pagkakasabi dito ni Congressman Pulong ay medyo nangayayat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro dahil sa mga pagkain at sa taas ng, sabihin na natin siguro sa gamot, sa palagay ko naman about sa stress. Kasi hindi naman syempre ikaw ba naman, kahit din naman ako siguro mapasok ako dyan sa ICC, medyo talagang malulungkot ako kasi hindi katulad doon sa Davao. Sa Davao ho kasi napakaganda po ng klima doon dahil napakalinis po ng lugar na yun. Sobrang linis ng lugar ng Davao at kapag ikaw ay nandoon, talagang tataba at talagang lulusog ang iyong pangangatawan. Pero ito naman, good news naman po yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte dahil
Dahil nga po na itong si Pangulong Duterte ay healthy naman po at wala naman daw iniindang sakit. Yung nga lang medyo nangayayat siguro nga dahil siguro sa pagkain dyan sa Netherlands. Kung ang Gabriela at makakaliwang grupo na is paimbestigahan ng issue involving nyo, ano pong masasabi ninyo na sinasakyan ng CPP, NPA, NDF ang issue, ito'y mga grupo kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At tubangod sa nilang issues kidnapping. Convicted mo na sila? Yes. Yung mga wala po ng priso na. Sa pool na naman si Inday Class. Oy, Auntie Claire, yung tita mo, yung pinsa mo, sa pool na naman. Oo, binakbakan na sa pool sa ngala-ngala. Oo, sa pool na sa pool. Oo, convicted daw. Sabagay, totoo naman talaga eh. Si Franz Castro po na tumatakbong senador ngayon, no, na ano po yan, tawag dito, convicted po yan. Pero malaya. Yan nga po yung isa naming pinagtataka na kung si Pastor Apollo Sikibuloy na wala namang ginawang kasalanan, tumutulong pa sa mga kababayan natin pero kinulong. Nagbabalita lamang po or nagsasabi lamang po ng katotohanan na kabulustugan ng gobyerno. Samantalang si Franz Castro na isang NPA ayon kay Joe Masison at etong mga grupo niya ay talagang against to government, sila pa yung mga malaya ngayon. Partida ho, ito po ay convicted sa kasong child abuser at kidnapping. Biruin niyo po yung mga kaso na yun, pero siya po ay tumakbo pang senador. At ang masaklap pa ho nito ay nakakasama niya po ang presidente ng Pilipinas. Bali isa po siyang congresswoman ngayon sa saan ba distrito yung hayop na yun? Hindi ko alam kung saan distrito, wala kasi akong balita niya sa inayupak na yun. So yun nga, magsasampata ng putangin ng itong mga to. Talagang ito, tingnan nyo, may isip nyo maigi. Bakit nilabas ang video na yon na matagal na? So ibig sabihin, may plano nga talaga ang administrasyong Marcos o ang mga anti-Duterte na gamitin yung video na yon para masira si Congressman Pulong Duterte doon sa lugar ng Davao. Kaso hindi naman tanga-tanga yung mga taga Davao. Hindi naman kasing hindi naman katulad nyo ng mga tolongges. Oo, matatalino ang mga taga Davao. Mas pipiliin nila ng 1 milyon or 1 trilyon na beses ang mga Duterte kaysa sa mga Nograles. Tandaan nyo yan. Hindi nila ipagpapalit yan. Kaya kung matatalo ang mga Duterte sa lungsod ng Davao, isa na ho yung pinaka madayang eleksyon na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako na nagsasabi ho sa inyo. Tangina, anong kinalaman mo doon? Tangina, ikaw nga convicted ka, kidnapping, child abuser, tapos doon sa kaso ni Pulong ikaw magkakaso. Kung totoo man to ang kapal ng mukha mong hayop ka. Nahayop ka tuloy. Tuloy natin. Kira magmama dahil mga bahay, makabayan. Niagi tatanan sa Congress. Nagtuhumugwa ko kabalog pilay yung ginadawat. Ayaw ko ninyo agita, kinakilistahan. Righteous na kayo mga naiwaam. Mga panuhak, pila ka bata ang namatay tungod ninyo. Based on hearsay sa inyo na pagkasuhan. Anak ko yung ito. Kung sa tambayan, Salamat kayo sa inyong suporta kang presidente, sa akong igsoon kay BP Inday, ug sa among pamilya. Daghang kayo salamat. Pangayoon na po namo nga padayon ang pagampo para sa health sa among amahan. Salamat. Yan so yun nga narinig ho natin doon yung planong pagkaso ni Castro at yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Pero ayun nga po, maraming salamat dahil yan sa patuloy na panalangin nyo kay Pangulong Duterte. So dito naman tayo sa isang balita. Sana yun, ito yung kay sino ba tong inayupang na to? Yan, si Boying Remulla, ang isa sa mga aso ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. So ito, panoorin ho natin.
comment ka po and submit your affidavit. Ano pong mangyayari? Sasagot ka. We will answer. Sir, ano po yung lalamanin nitong sagot? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. Sir, do you think this will be enough for Senator Ay once na you submit your expectation? Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yan. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayo magagawa. Sir, yung kay Pulong po, meron din daw pong complaint na pinanod po sa parang Safe threats. safe threats. Yeah, I was told about it. There's also CCTV, but Pulong is saying na baka daw fake to it. Now, we will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nag-dictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent ang process dito sa DOJ. Sir, on Friday po si VP Sara is scheduled for a PI dito po sa DOJ. Meron po bang special preparations? Meron po bang yung kampo niya? Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta rito to the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sir, Anson Ke, meron po pa tayong update? Anson Ke, I will be meeting with some of the police officers this afternoon. Nakakausapin. Okay, dyan. Tatanong ko na rin. Possible pa ba, sir, na maibalik yung ransom money? Kasi may ilang competition na Yan ang sinasabi ko sa police. Dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. That's very basic sa kidnapping cases. Okay? Sir, meron kayong gusto bang idagdag? May nakakalimutan ba kami? Hindi naman, ano lang yan. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitignan namin, parang hindi na sunod. Yun na nga no. So nag-counter nagsumite or counter affidavit at sa ombudsman versus reklamo ni Senator Amy Marcos. Alam nyo, hanggang ngayon ginagawa tayong mga tanga nito mga to. Nag-file si Amy Marcos ng patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Bakit hindi si Marcos Jr.? Bakit si Remulla? No? Yun ang tanong natin kay Amy Marcos eh. Bakit etong mga to? Dapat kasama dito si Marcos Jr. Pero hindi ko lang alam kasi pero siguro naman kahit presidente ka ng bansang Pilipinas, kung may ginawa kang katulad dito na labag sa batas dapat makasuhan kahit presidente siya. No, siguro naman may gano'n naman, pwede naman siguro sa batas yun. Di alam nyo, itong mga to, sila Remulla, Torre, Marbil, Pajardo, yung magkapatid na Remulla, si Marcos Jr., alam nyo, alam ko, nararamdaman ko rin kayo na nanggigigil kayo sa mga to. Ramdam namin yun, hindi ko itinatago yun sa inyo at nakikita ko yun sa mga mata nyo. Lalo sa mga napapanood ko sa social media, sa comment section, sa lahat ng hinanaing kasi kami po ay nagsusurvey po kami araw-araw. May mga vloggers po kami na nagsusurvey sa saloobin ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, no?
Alam ko nanggigigil kayo at gusto nyo nang makamit at ang hustisya at makulong itong mga to. Pero paalala lang po, sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Pero maganda na rin yan na mag-file ng kaso laban sa kanila dahil alam niyo yun, yung mga ganong pamamaraanan ay talagang sisingilin natin sila pagdating ng hindi na sila nakaupo dyan sa ating gobyerno. At yung pagkakataon na yun, na yun po yung panahon na presidente na ang isa sa mga Duterte, kung si Basti Duterte man, kung si Kitty Duterte man, or kung si Vice President Sara Duterte man, muli ang maging presidente ng bansang Pilipinas. No, so doon natin ho sila sisingilin at lahat ng sakit, lahat ng inis na ginawa nitong mga to, ng mga hinayupak na to, yung mga 5 idiot na yan at yung 2 demonyong buhaya, eh sisingilin ho natin ngayon. Kaya chillax lang. Easy lang kayo, nanay, ha? Ikaw, nanay, medyo mataas na yung blood sugar mo. Easy ka lang dyan. O, ikaw, tatay, yung pustiso mo, ha? Baka malaglag na naman. Ay, joke lang. O, sisingilin natin lahat yung mga yan. Samantalang, dito muna tayo nga sa sinabi or panayam ni Attorney Sal Panelo mapatungkol kay Martin Romualdez. Issue ng palitan ng liderato sa Kamara. Naku po, ano ba to? Panoorin natin to. Ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente, ang ganun din yan. Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ang gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, aliado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Samantala, attorney, may mga lumalabas na umano'y dokumento na pagpapalit ng liderato sa House of Representatives kamakailan lang, attorney. Pero itinanggi ng Office of the Executive Secretary ang pagiging totoo ng isang internal document tungkol sa umano'y pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ano po masasabi niyo dito, attorney? Well, alam po niyo, regardless kahit sino speaker dyan, pag ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente, ang ganun din yan. Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ang gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Kung magpapalit ka, kailangan yung hindi sumusunod sa kagustuhan, sa utos. Sa ngayon, kalakaran talaga dito sa ating bansa, ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, aliado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. So ibig sabihin kung totoo man na umalis na or bumitaw or nagbitiw or magpapalit ng speaker diyan sa Kamara, useless pa rin pala. Kung susunod pa rin pala kay Pangulong Marcos at kay Martin Romualdez. So parang si ano pala to? Parang kay Saldico. Oo, umalis si Saldico, pinalit si Kimbo. Pero ganun pa rin ang nangyayari, di ba? So ganun ang kalakaran dito ngayon. So ngayon, si Martin Romualdez naman, ang ginawa naman ni Martin Romualdez, eto nga, parang di umalis siya at magpapalit ng panibagong House Speaker. Tapos ang ipapalit, kaalyado din nila, di wala din yan. Talagang mga inayupak na to. Alam nyo ito kaya hindi ito manalo-nalo bilang presidente or mas mataas pa. Ang tagal-tagal na Martin Romualdez, ewan ko kung tumakbo bang senator to, pero ang pagkakalam ko talagang laging bagsak to noon pa.
Eh, sa totoo nga lang, kung hindi lang nilaglag ng COMELEC yung kalaban nito dyan sa Tacloban, eh baka matalo na nga ito. Hindi, alam nyo, ang hirap kasi dito sa mga taong to, kahit anong tago nila sa tunay na ugali nila, nabubunyag pa rin talaga eh. Nabubunyag yung pagiging korap, nabubunyag yung pagiging talagang gahaman nila sa kapangyarihan. Lahat nabubunyag eh. No, kahit anong gawin tago nila. Katulad na lang yan. Bakit nga ba nabubunyag? Eh, isipin nyo na lang ha. Ang tagal-tagal na ho nilang nanunungkulan bilang congressman dyan sa Tacloban. Pero may pinagbago ba ang Tacloban? Eh ni ultimong palengke dyan ho, butas-butas. Butas-butas yung bubong. Kasing butas-butas ng mukha ni Chis Escudero. Diba? So doon pa lang doon mo makikita ng isang leader sa isang lugar ay korap dahil nga ultimong napakasimple lang naman na project hindi pa nila magawa. Yung palengke nila pang 19 kopong-kopong pa. Hindi ko po nilalait ang syudad ng Tacloban. Sinasabi ko ito dahil gusto ko pong mabago na. Gusto kong maging maganda ang lugar o ang palengke. Kahit palengke man lang dyan sa lugar ng Tacloban. Lugar ng Leyte kung saan yung nasasakupan nitong mga Romualdez. Pero inyo, ba, napanood nyo yung video na yung palengke, may bubong tapos yung nasa baba may mga trapal, nakapayong yung mga namimili. So nakita, punta nga kayo ng Davao, eto na lang, punta kayo ng Taguig. Palengke namin, ang ganda. Yung palengke, ang linis, tapos sa taas, cover court. Full court, ha? Hindi bato, kundi sa kahoy na ang tawag dun sa sa parang pang PBA po or tabla kung tawagin ng court dito. Ganun dapat, 'di ba? Ngayon, paano mo masabi na hindi ka korap kung yung napakasimple na project hindi mo magawa ng paraan? Kaya hindi kayo manalo-nalo. Yun yung pinagkaiba nila sa Duterte. Katulad yan, yung mga Duterte, bakit minahal ng taong bayan na kahit sa lungsod ng Davao lang talaga sila nakilala? Dahil ang ganda ng pamamalakad ho nila doon. Ang ganda ng sistema doon sa Davao. Eh kung ganun, si Martin Romualdez, eh baka talagang may chance siya na manalo rin bilang presidente ng Pilipinas. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Nung siya ay hiningan ng pag-ayos dun sa mga naglalaban, natatanda mo yung Franco, 3 ang gustong kumandidatong speaker. Yes. Si Cayetano, sino pa yung isa? Si Velasco at si Romualdez. Magkakampihan ha, pero hindi sila magkaisa. So ang ginawa nila, pumunta sila kay Presidente. Hindi si Presidente nakialam ha, nakiusap sila, sir. Pwede po ba ayusin nyo kami? Hindi kami nagkakasundo rito. O sige, hindi sabi naman ng Presidente, since kayo naman lumapit sa akin, hindi naman ako nakikialam dyan. Eh, bakit di nyo lang pagkatian, power sharing na lang kayo? Kaya nagkasundo si Velasco, si Cayetano, na-itsapwera si Martin Romualdez. Kaya ngayon kumagana si Martin Romualdez sa speaker. Kaya sunod sila sa kanya lahat. Yan ang nangyari. Pero kahit napalitan mo ngayon si Martin, kahit sinong pumalit dyan, maliban lang kung ipalit mo dyan, hindi naman mangyari ang isang oposisyon o kaya yung sa kaliwa, palaging sunod-sunuran yan sa presidente. Kung hindi yan mananatiling nakaupo dyan. So ibig sabihin pala noon pala etong si Martin Romualdez ay naitsapwera din. Naitsapwera talaga pala noon. O dahil dito sa
dahil sa pagiging congressman. Naitsapwera yun din pala yung si Raul. Pasensya na kayo, sinisipon tayo. Ito na po yung video ni Vice President Sara Duterte. Ito yung banat niya dito sa mga ulupong na mga congressman, no? Ito yan, sila Adyong, si Ortega, isa to sa mga tas ngayon. Ito ang hirap dito sa mga to, no? Banat ng banat kayo sa mga Duterte. Tapos pag binanatan namin kayo, nag-iiyakan kayo, mga hinayupak kayo. Ito, panoorin natin. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adyong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte